Ma'am, your reaction to this revelation na ito at maya natin mampitikin itong pare na confess naging addict for more than 12 years na tinawag niya mga senador na Judas at mga balasubas. Yan ang pare, ma'am, na sinita ni Senator Bato de la Rosa na naging addict pala kayo, father, no? At nag-relapse pa siya, nagseminaryo siya, ma'am. Parang nag-rector pa sa mga seminarista, ay addictos pala siya habang siya ay nagiging rector. We can just imagine, mamaya natin siya pitikin, ma'am. Doon muna tayo kay Bert Gonzales kung may reaction ka. Yung tinitingnan ko yung paring yan, na alala ko yung biblical phrase na brood of vipers. Yung you brood of vipers, how can you speak good when you are evil? So it was very fitting that this priest, together with the other kasama niya na mga brood of vipers, should be there in a church that has been heavily infiltrated by the CPP, NPA, NDF, and who has been deathly sa all these years, maingay, anti-Marcos about the human rights and the plunder and the everything. But now the Catholic Church is not only silent about it, but now they are siding with the Marcoses. No, why? Who have brazenly stolen from public coffers and who have brazenly violated the human rights of so many people, not just the former president na hate ng Catholic hierarchy, no? So I like it so much. I like it so much because this is the age of enlightenment, no? So I was born Catholic, no, and I was raised Catholic. I went to Catholic school, but I have now long ago taken the shackles of this organized religion a very, very long time ago because I saw very clearly, and I'm happy. I'm so happy that it is so clear right now kung sino sila. At saka nakikita mo sa rally mga madre, of course, hindi ko nila lahat kasi nga sinasabi, ang itinuro ng mga former rebels, hindi naman Catholic, ang Catholic Church, hindi naman CPP, NPA, NDF yan, pero heavily infiltrated. At nakikita natin, di ba, yung kasabihan na ni Carl Jung na, you are not who you say you are what you do. So this priest, no, he hasn't spoken about the bribery, the heavy bribery that happened, that Martin Romualdez committed para mapanganak itong impeachment, na he hasn't spoken anything about it, no? So yan yung hypocrisy nitong paring ito at ng Catholic hierarchy at yung mga kasama niya mga magnanakaw, no? At saka meron pa silang talagang dalang mga nasa simbahan pa talagang I love it so much because the clarity is spellbinding. No, I mean you'd have of course I know that because I see it in my own family, no, that they will be blind to this and they will still continue asking for the impeachment of the vice president, etc., etc. But I'm hoping that the clarity of what we are seeing right now in Philippine politics wakes you up to the excesses of a church like this. Of course, Congress is there, no? I mean, there's just, alam mo, Eric, napakaganda talaga ng panahon na ito, itong age of enlightenment, age of information. No, kasi nakikita mo yung mga dating pinagkatiwalaan mo, hindi pala. 'Di ba? So, you have to change your mind when new evidence is given to you. 'Di ba? So, yeah, I agree. So I don't know kasi this priest, so he pretends yan ang pare na sinita ni Senator Bato de la Rosa because I think sa isang hearing he admitted publicly na mahigit 12 taon siyang addictus, drug abuser, and nang magkaroon siya ng pagkakataon na ma-assign sa formation as a formator of seminarians, naging addictus siya ulit. So you can just imagine, self-confessed, nobody questioned him about that. He volunteered the information. And nakita mo, sabi mo nga, yung kanyang mentalidad, the way niya twist, at naging propagandista pa siya. Nakita ko dyan kanina, yung nagbabasbas ng bendita ng holy water, si Antonio Labiao, kilala ko rin po yan, Ma'am Lorraine. Si Labiao ba yun? Ang isa yung kalbo na pare, taga Cotabato yan, at siya yung nagbasbas ng mga holy water doon sa mga kongresista na muntik nang humingi ng payong silakop dahil para kamasunog doon ang gat nila at umuok sila. Nag-ready ng fire extinguisher.
Baka magka-apoy. Yeah. Ma'am Lorraine, going back to Kasi Eric, your point. Kasi Eric, bilang doktor kasi, ang substance abuse disorder, katulad nung pag-confess nitong paring ito, mahirap talaga siyang i-shake off. Talagang mahirap na, very, very common. Like 90-something% siguro, ang talagang magbabackslide, no? Okay lang yan, okay lang yan. At least may struggle siya, okay lang yan, no? Pero yung hindi siya nagsalita, kasi sinasabi niya, human rights advocate siya, di ba? Galit siya sa droga, etc., etc. Pero hindi mo siya maririnig magsalita in defense of the victims. Yeah. Wala ka maririnig dito sa paring ito. No? Yes. So, heinous crimes, no? Andiyan napakarami under the Marcos administration. Itong paring ito, ano pangalan niya? Ano pangalan niya, Eric? I forget. Flavie Villanueva. Flavie, makinig ka nga. Flavie, makinig ka ha. Nagsalita ka ba, Flavie, doon sa mga babies na ni-rape na mga drug addict? Flavie, meron ka bang sinabi nung yung bata ay pinatay, pinugutan pa ng ulo, pero bago siya pinugutan ng ulo, ni-rape muna siya ng drug addict? Yeah. Flavie, meron recently lumabas. Hoy, Flavie, makinig ka. Meron binugbog na babae, 67-year-old. Meron ka bang sinabi, Flavie? 'Di ba? Wala kaso wala, 'di ba, deafeningly silent sila. At saka Flavie, 'di ba sabi mo, gusto mo yung impeachment ni Vice President. Meron ka bang sinabi doon sa pagnanakaw ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos? At meron ka bang sinabi dito sa bilyon-bilyon na ibinigay sa mga kongresista para mag-sign sila ng impeachment? Meron ka bang sinabing ganun, Flavie? Wala, 'di ba? Kasi hipokrito ka. Yun lang yun. You're part of the brood of vipers. No? Yeah. Yan, ma'am, ang nagpapalakas ng paninindigan ng taong bayan na ang mga naghahari-arian, yung bully minority, hindi lang simply noisy minority, bully minority, dahil sila ay, kung si Jarius Bundok, tinatawag niya ito, ma'am, na mga intellectual population. Nako, so kami mga bobo na population pala. Ito mga Dean of College of Law, mga professors, atenista, lasalista, at mga academe, mga intellectual population dahil ito nagsasalita na pinapaking ng taong bayan. Excuse me, Jarius Budoka, wala ka nang pinagkaiba ngayon kay Richard Sub-Saharan Hideriana. Kung akala mo kung may book knowledge kayo na ang nagre-represent sa kaalaman ng taong bayan. Makinig ka dito mga kababayan, itong pari na ito, at itong sila Hiderian, itong sila Jarius Bundok, mga enablers po ito. Ang kanilang pagtatahimik na hindi managot si Martin Romualdez at si Marcos sa paglulustay at pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang panunumbalik ng diktadura without declaring dictatorship, ang kahindik-hindik na pag-weaponize sa mga kongreso, ang pagmanggol ng budget, at iba't-iba't pang mga krimen na dapat ay na-impeach na at napalayas ito si Marcos at dapat sinip na ito si Martin Romualdez. Ito mga konsentidor na nagpapabor sa kanila, including ito mga pari, mga madre, na nagsasalita as if ang kriminal si Sara Duterte. Ibalik namin sa inyo ngayon. Si Sara Duterte ba ang Pangulo ng Bansa? Siya ba ang nag-aaproba ng mga budget? Siya ba ang nagpapatakbo ng gobyerno? Hindi. Bakit ang umahawak ng poder at kapangyarihan na nagtalugmok ng buong bayan at nangurakot sa kaban ng bayan, nagsalaul ng natarungan at demokrasya, ang pinagtanggol ninyo, and yet you're trying to represent na sabi nyo, gusto nyo siya ipa-impeach para sa accountability. Sinagot kayo ni Amy Marcos yan na, di nga, hindi ito accountability. Ito, ang impeachment ni Martin Romualdez ay para sa mga lulong sa ambisyong politikal, hindi para ipatupad ang pananagutan sa gobyerno. Ma'am, your take on that, sinabi ni Norberto Gonzales kanina, na nakakaawa ang bansa kung hindi tayo magsalita na ang impeachment na ito ay hindi na usapin ng constitutional process o anumang mga accountability mechanism. Ito ay weapon of political annihilation or destruction. The way you describe it, annihilation of the Duterte political camp or political family. Ma'am Lorraine. Alam mo Eric, no? Ang ganda talaga nung sinasabi ni Secretary Gonzales kasi for the longest time we were very quiet, 'di ba? I'm talking about yung
yung dekada na tahimik ang Pilipino kasi nalaloko tayo eh. Kaya gustong-gusto ko yung challenge ni Congressman Polong Duterte, First District ng Davao, no? When he said, ngayon na yung panahon na magsalita kayo. Sabihin ninyo kung ano yung karahasan na na-experience ninyo under the NPAs at saka sa mga adik. 'Di ba? Kasi itong otherwise itong mga ito, no, the noisy minority na itong mga elitistang ito, intellectual pero ubod naman ng kabobobo, no? Mamamayagpag yung old story, that rotten narrative, no, that we've been hearing all these years, no, na lalo pa ito ngayon lalo na about the Dutertes kasi kalaban sila. So mamamayagpag ang narrative nila kung hindi tayo magsalita. But yung favorite Eric biblical passage ni Pierre R.D. Ecclesiastes, there is a time for everything. Diba? There is a time to be silent and a time to speak out. Now is the time to speak out. Kung mahal ninyo ang Pilipinas, magsalita kayo. Huwag kayong pumayag na yung mga Ateneo, Lasal, mga ganyan will represent you because they don't. Maliit lang yan. In fact, they don't even represent Ateneo and Lasal. They're just a small part of that population. A lot of Ateneo students and Lasal students and all of these are because they're smart people eh. All they need to do is sit down and think about it. Why will I, di ba? It makes a lot of sense. So, ngayon yung panahon na nagsasalita tayo, this small group of elitists, hindi sila ang Pilipinas. Marami pong eskwela sa Pilipinas. Marami pong simbahan sa Pilipinas. Hindi kayo yan, no? Hindi kayo ang Pilipinas. Hindi sila ang may-ari ng Pilipinas. Lalo't lalo pag tayo ay nagsalita, ang pinag-uusapan na natin ngayon ay ang bansa na iiwanan natin sa mga anak natin. At ang pinag-uusapan natin ngayon, lalo't lalo kasi itong gobyernong ito si Marcos, ay nagkapag-alyansa na sa isang teroristang organisasyon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang bansa natin, the survival of our country, the survival of our democracy, and of course, our children. No? So, kung hindi kayo magsalita ngayon, kung hindi kayo dapat dinaanan na namin ito ni Eric sa NTF-ELCAC at saka ito lang 'yon. Kailangan mas malakas ang boses natin at mas matapang tayo kesa sa kanila kasi katotohanan yung sinasabi natin at sila ay kasinungalingan hanggang sa dumating ang panahon na mapatahimik natin yung mga sinungaling na yan. Yan ang mission natin. Palakasan lang ito ng boses. So, ganito, dapat magsalita kayo. Walang takot at diretso. Hindi nyo kailangan magmura. Sabihin nyo lang yung totoo. Ikaw, Christina Conti, kung ano natutunan nyo dito, etc., etc., etc.